Magsilod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Papurit pasasalamat sa inyo, Panginoon. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung hindi nga sa kanyang kadakilaan, paano makakayanan ng sino man ang mga dalahin sa buhay, ang mga pasanin sa buhay, na kung ganang pagkatao hindi kayang liripin, paano nga ba nagaganap yan sa iyong buhay? Ano ba ang pinatutupad ng Ama sa iyo? Ikaw ba'y pinahihirapan na lamang? O dili kaya'y kay sinasaktan? Sadyang hindi gayon ang Ama. Ngunit nais niyang may mapakilala siya at may nais siyang ibigin, ganap siya. Papaano baga ang ibig sabing ibigin, ganap siya? Yaong mga anak niyang tapat na kumikilala, mahal niya ang bawat isa, subalit ang pag-ibig niya ay nadarama ng mga tapat na anak niyang tumatanggap at kumikilalang ganap. Kaya't sa tuwing ang hamon niya, mga anak, halik kayo, namnamin niyo sa puso niyo kung sino ako na bumuhay sa inyo at patuloy niyong isiwalat sa inyong kapwa ang kagandahang loob ko. Kung papaano kayo nakakadama, ay sisiwalat niyo rin ito. Kaya't ang layon at nasa ko, mauna kayo't makapagbahagi rin kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sino nga ba ang isa sa alang-alang niya yung sarili niya para sa kapwa niya? Kung hindi mo kayang abutin, hindi mo kayang maarok ang kalooban ng Ama sa buhay mo, sa puso mo. Kaya, isa ka ba sa nagmithing makapaglingkod sa Kanya? Ngunit ang dami mong pinagdaraanan sa buhay. Suko ka na ba? Na habang sumusuko kay para bagang tinatanong ng Ama, bakit anak, pinabayaan na ba kita? Yan po, yan ang katotohanan. Bakit nga ba hindi ka makatigil, hindi ka makatugot? Sapagkat naroroon ang pangungusap na hindi mo man siya nakikita, naririnig mo sa maliit niyang tinig at sa iyong pandama, anak, kung wala naman pagdaraanan kayo, anong patotoo kong may ginagawa ako sa inyo? Kung hindi naman kayo lalaban, paano nyo mapapatotohanan ako ang inyong tagumpay? Kung wala kayong kagipitan, paano ko sasaklolohan? Kaya, kung pagninilayan mo bilang tao, kaya mo bang sambitin niyaan? Saan nagmumula? Sino nagdidikta sa'yo o nagbibigay sa'yo? Sasabihin ba yan ng isang nangaagaw para ikay maging masama? Sasabihin ba yan sa'yo ng isang manlilinlang na espiritu para ikay gupuin niya? Hindi. Anong sasabihin sa'yo ng isang espiritu? Tumigil ka na. Puro ka na lang kasi gawang mabuti, magpakasama ka na. Di ba gagayon? Ngunit ang sabi ng Ama, anak, huwag mo akong ipagpapalit. Huwag mong ipagpaliban ng mabuti sa araw-araw, kundi gawin mong marapat na ako'y tanggapin at ang huwag mong tanggapin ay ang kasamaan. Buhay ba ang Ama? Kaya, kay ganda ng pahayag,
tanggapin ang mahirap tanggapin, unawain ang mahirap unawain, at hindi ito kayang gawin ng tao. Kaya ang Espiritu ng Ama ang kailangan ng tao para matupad ang mga ninanasa ng Ama sa bawat isa. Mula kay Mateo. Nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata. Pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Kung minsan may mga nagsasabing silang matwid, silang mabuti. Subalit, paano ba napapatutuhanang ikaw nga ang matwid, ikaw nga ang mabuti? Hindi bagat yung mga kaganapan sa buhay mo na ginagalit ka ng kapwa mo, ngunit di ka nagagalit. Ginigipit ka, ngunit hindi ka naiipit. Sinisinghalan ka, ngunit di ka sumisigaw. Dinidikdik kang parang luya, ngunit wala mang kumata sa'yo. Ang Diyos ang nagbibigay siglat lakas sa'yo, di ba ga? Yun ang patotoo na ika'y nasa Diyos, sapagkat ang di mo kaya ay nakakaya mo dahil siyang naghahari sa katauhan mo. Nang dahil kung bilang tao ka lamang, huwag na may magsalita sa iyo ng di maganda, siguradong aalsa ka. Para kang lebadura na agad ay nakaalsa. Sisigaw ka, magagalit ka, magtatampo ka, hindi kaya'y baka maglaban kayo. Ngunit, ang wika nga ng Ama, kung ako ang tinanggap mo na, babaguhin ko ng isip at damdamin mo. At doon na papasok yung pagbabago kapag may nangungutya sa'yo at nanggagalit, hindi mo nakakayanin bilang tao, ngunit nakaya mo dahil ako ang sumasayo. Kaya naman, ang mga sumasa katauhan ay banal na espiritu. Hindi nakakayang sabihin yung hindi malunok-lunok ng kapwa-tao. Ngunit, ugaling sabihin ng mga makadiyos daw, mapagmahal daw sa Diyos, ang sarili naman kapwa-tao na nakikita hindi kayang mahalin at di mamahal-mahal. Ang wika nga ng Ama, kung yung kapwa mo nakikita mo, hindi mo mapagtuunan ng pansin at di mo matutunang mahalin, ako pa kayang di mo nakikita. Kaya naman, itong Amay patuloy ang paalala, patuloy ang pagmimithi niya na maibigay sa lahat ng mga anak niya ang mabuti. Hindi bagat kapag may pinagsusumamo ka, ang kababaan ay dapat mong taglay. Nang dahil may pinagsusumamo ka, may pinagmamakaawa ka sa Ama, may dinudulog ka sa Kanya, siyang Ama mong mabuti sa lahat at butihing Ama, siyang Ama mong napakabuti sa lahat at napakabanal. Hindi ba't dapat kung ano yung pagpapakabanal na nais niyang ibigay sa iyo, ay madama mo yon at matanggap? Dahil siya'y banal na dinudulugan mo, dahil siya'y mabuting tinanggap mo, at dahil mahabagin at maawain. Alam mo, sa kabila man ng mga pinagdaraanan mo'y nandyan ka at nagagalit ng tao kapag ang ugali asal bata na. Hindi marunong magtampo, magalit man ngayon, mamaya nakatawa na. Inaway man siya ng kapwa niya, nakipagkagalit man, mamaya aayain, halika laro tayo. Tiyaon pala ang nais ng Ama, pang hindi tumimo ang sugat na dapat ay nagasgasan, naguhitan, o dili kaya ay tinaraka ng sugat ng kapatid nila, ng kapwa nila,
sapagkat yun ang patotoo, ang Diyos Ama mo'y suma sa puso mo. Buhay ba ang Ama? Subalit paano ang gagawin mo ang lahat para tibagin mo yung kapwa mo? Ito ba ay sa larangan ng kabanalan? O dili kaya'y yung walang kapwa mo na walang magawa ay lalo mo pang pasakitan? Mga minamahal, mahirap unawain, mahirap maunawaan kung ganang katauhan at bilang katao. Subalit, mithiin ninyong ang amay kamtin at sumayin niyong tuwiran ng banal na aral. Mapagbubulay-bulay ninyo at mapagninilayan, gayon pala siya kay butit kay dakila. Ang gawa niya'y kay inam dito sa lupa. Hindi siya naglalayon anak niya'y mapahamak, kundi ang anak niyang mga nagugupo ay nais niyang maitindig at maibigay ang matibay na pagtindig. Mga minamahal, paano mo ba naisasalarawan ng ama mo'y nasa mabuhay mo na? Nasa puso mo na siya. Sa larangan ba ng patuloy na pagkakamali? Patuloy na pagkakasala? O patuloy na pagnanasang siya ikamtin mo, makapagbago ka, magbagong buhay ka, at patuloy na mitiing, huwag siya'y mawalay pa sa iyong buhay. Mga minamahal, kay palad ng mga asal bata, sila rin naman ang nagagalak dito ng sugat, sapagkat hindi nila iniinda, hindi nila inaalala kung kagalit niya ito, kung kagalit niya yon, sapagkat wala sa puso nila, wala sa isip nila. Yaon ang nais ng Ama. Sa kang maging anak niya tawag. Matibay ang loob, matatag ang kalooban, na kailan may hindi mo mithitin at di mo minimit, may magalit isa man. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Halimbawa, kayo may sakit sa puso. Kayong may sakit sa puso. Ano ba ang dahilan kung minsan at sumisikip ang hininga? Dahil may kung nagbabara na ang tubo ng puso mo, tulot ng hindi maganda. Subalit, alam mo naman ang ama mo ang siyang nagbibigay sigla. Alam mo naman ang ama mo ang nagbibigay buhay. Alam mo naman ang ama ang nagbibigay kagalingan. Ano dapat gawin? Kanino ka dadaing? Kanino ka lalapit? Kanino ka maniniklohod? Kanino ka magpapagibik? Kanino ka gagawa ng dapat na marapat at tama? Hindi bagat sa kanya? Nasaksi siya sa lahat ng sandali? Na nakikita mo ang lahat? Ngunit masigit niyang nakikita, sapagkat kahit sandako, alam niya't nakikita ang gawa at salita ng tao'y kanyang naririnig. Buhay ba ang Ama? Mahirap unawain, sadyang napakahirap unawain. Ngunit may pangunawang ibinigay ang Ama para makaunawa ang mahirap umunawa. Mayroon siyang susi at kaparaanan para mabuksan ang lahat ng mahirap unawain ay mauunawaan ng mabubuksan ng diwa at nabuksan na nga. Mga minamahal, walang makatutupad nito. Kaya humingi kayo sa Ama ng talino't lakas upang makayanan yung tupdin at maisakatuparan niyo ang kanyang layunin. Hilingin niyo sa Kanya, ang puso niyo'y kuhanin at mapagharian. Siya na ang pangibabawin at wag ang katauhan. Ibigay niyo sa Kanya ng buong kababaan ang inyong sarili at siyang maghahari at mangunguna. May marinig ka mang salita ng kapwa mo na pinapalipit at iniikot-ikot
ang mga istorya para sa'yo, ngunit naroon pa rin ang tibay ng loob mo. Parang hamon nito'y, huwag kang matalo, kundi patuloy mong maipaglaban ang Diyos mong nakatunghay at siya'y buhay na kumakalingan tunay. Huwag kang mawalan ng pag-asa at huwag kang mawalan ng ligaya, sapagkat batid mo ang Ama ang ligaya mo, sapagkat alam mong siyang magpapasiya sa iyo, sapagkat ang kasiyahan ay mula sa Kanya, kaya't ang puso mong bibigyan ito ay masisiyahan sa bawat dulot niya, bagamat sa palagay mo'y kay hirap, ngunit magaan, dahil siyang nagpapagaan na lubusan. Tulad ng bata, hindi nahirapan ng loob, walang hirap sa kanilang loob, mayroon mang mang-away sa kanila. Hindi nila dinidibdib, hindi nila iniisip, hindi nagpapabago ng kanilang pag-iisip, sapagkat bata pang walang kamuwangan sa mga kasalanan. Kaya nga't, kapag naiktimos sa isang bata ang tunay na mabuti, habang lumalaki siya ay natatandaan niya ito, magkamaliman kung magkamisan kapag naalalang mabuting paalala at mabuting pangaral ng isang magulang na mabuti rin katulad niya. Hindi nga ba't maalala ang mga gunita na kay buti ng magulang niyang nagturo pawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kung hindi ka pala mag-aasal bata, ay hindi ka mapaghaharian ng Diyos na dakila. Nagmimithi ba kayong mapagharian ng Diyos? Mithiin ninyong mag-asal bata. Paano ba yung asal bata? Ano po ba ibig sabihin ng asal bata, ugaling bata? Ano ba ugali ng bata? Makulit, ano? Hingi ng hingi. Hingi ng hingi. Kinukulit ang ina, bili mo ako nun, sige na, bili mo ako nun. Kinukulit ang ama, sige na, bili mo ako nun, bigyan mo ako niyan, bigyan mo ako niyan. At ikaw namang ina, kapag mahabagin ka sa kanya, hindi ba't yung hinihingi niya ay parang lungkot na lungkot ka kapag hindi mo pa kayang ibigay? At kapag mainitin ka namang ina o ama, pinapalo mo na inis ka na, halos, alam niyo po, isang beses may tinunguhan akong lugar. Talaga pong nanggilalas ako at nanliit. Parang nanginginig ako na gusto kong lapitan yung bata na kinakastigo ng ina na halos isalsal, idikdik na. Sinabi ko na sa'yo, pinagpapalo. Diyos ko, sabi ko, idinukdok pa. Sabi ko, Diyos ko, tama ko, ba't po may ganitong tao? Ba't po may ganong tao? Paano kang mamamahalin ng gayong uri ng tao kung yung sariling anak hindi niya mahalin? Yung sariling dugo ay napag-iinitan ng labis. Ikaw pa kaya? Ang sabi naman din ng ama, kung mamahalin mo lang ang mga anak mo, asawa mo, kapatid mo, magulang mo, natural lang yan, di ba ga? Ang tunay na mapagmahal, ang mamahalin niya, di niya kaano-ano. Kaya kapag inibig mo yung hindi mo kaano-ano, di ba't nalulugod nga ang ama sa'yo? Ngunit paano mo mamahalin ang di mo kaano-ano kung mismong kapatid mo hindi mo nga minamahal ito? Kaya't upang mapatutuhan ang mapagmahal kang tao, mauna muna sa mga nakapaligid sa iyo. Sa mga nauna sa iyo, sa kapwa mo tao. Nauna sa kapwa mo tao. Ngunit, hindi nga lahat totoo at tama kung magmahal. Mayroon daw pagmamahal na kasalanan. Alam niyo po ba yung kung ano yung kasalanan ng pagmamahal? Yung pakikiapid. Hindi ba? Yun ang maling, hindi ba yun ang maling pag-ibig? Kaya maraming nasisilaw doon sa maling pag-ibig Kapag ang tao ay materialistic o mahilig sa bagay at madaling matangay, madaling
mainggan niya sa ganun, madaling matukso, madaling magkasala. Subalit ang taong pinahahalagahan niya yung dangal niya, yung karangalan niya bilang tao, kahit alukin mo na yun, hindi niya tatanggapin, di ba? Di ba ganun ang taong may moralidad? Kaya, sa tao man, iba't iba ang ugali. Ipagpapalit talaga ng tao ang anumang kabutihang nasa sa kanya kapag nanaig ang sarili niya. Kapag nanaig ang kagustuhang laman, kagustuhang sanlibutan, kagustuhan pang tao. Ngunit, paano ka mapaghahari ang lubos ng Ama? Kapag gayon ang ginagawa mo, mapaghaharian ka bang lubos? Kapag pinanaig mo, ang Diyos ang siyang nawala sa iyo at ang sarili mo ang sinunod mo? Mga minamahal, hindi nga pala dapat na makilala mo ang Ama at mapaghaharian ka kung gayon. Ngunit, kay daling mapagharian ng mga tao ng Ama na tunay na mabuti kapag ang mga anak niya pinanaig ang kanyang aral, ang kanyang salita at mabubuting gawa. Sapagkat may mga pagkakamali sa pananaw ng tao na sa pananaw ng Ama'y hindi mo mali. Ngunit sa pananaw ng kapwa mo, sa pagkakalam ng kapwa mo'y maling-mali. At paano mo naman mapapatotohanang hindi ito mali? At hindi ka nagkamali. Maligaya ka, payapa ka, masaya ka. Ngunit kapag kasalanan at pagkakamali, sandali lang ang galak, sandali lang ang kasiyahan. Pagkatapos nun, hirap ng loob, sakit ng isip, gulong kaisipan, litong kaisipan, galit sa dibdib, poot sa dibdib, pagdaramdam, at masamang pag-iisip ay walang pokna, walang maliw. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Paano ka mapaghaharian? Nasa iyo man ang Panginoon sa palagay mo. Ngunit kung gayon ang ginagawa mo, mapupuspos ka ba ng kanyang espiritu? Malulugod ba siya sa iyo? Ikagagalak ba niyang ikay lingkod niya o anak kang tagasunod kundi ka man lingkod? Matutuwa ba siya sa hain mo sa kanya? Sa paglilingkod mo sa kanya? Paano mong nasabing asal bata ka? Ang bata hindi niya ginagawa ito. Ang gumagawa lamang noon ay matanda. Yaong kung kailan pa may isip, tsaka naligwak at nagkaroon ng kamalian. Mga minamahal, patuloy magdalanginan, patuloy manalangin, patuloy ibigay sa Ama ang lahat upang kamtin, yaong galak na tuwiran, na mapagharian at malubos ang paghahari nitong Diyos Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya. Yamang ibinigay ang anak na sa inyo ay tumubos ng kasalanan, maging marapat nawa kayo sa katubusan. Yamang natanggap naman ninyo at totoong sumasamba kayo, maganahan namang ganap at makapanahang tuwiran, upang sa gayon ang bawat inyong tinanggap ay maging kapakinabangan at making kapaki-pakinabang, na hindi kailanman ito mawawalay at sa inyo'y masasakitan, na tanggapin kayong ganap at tumanggap kayong ganap. Kundi ang tinanggap nyo at kayong tumanggap ng magkaisang ganap, parehas na nagalak. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Diyos nga ba siya? Kung magkagayon, ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliit na ito. Sinasabi ko sa inyo sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama, sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang nawawala. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwanan o iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito,
higit niyang ikagagalak ang isang ito, kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kung hinahamak mo ang kapwa mo, at sa paghamak mo hindi mo alam ang ginagawa mo, paano mong nasasabing ang amay naghahari sa iyo? Hindi nga ba't alam mo ang paghahari ng Ama kung tunay na siyang kinikilala mo at tunay na sa puso mo siya? Alam mo ang damdamin ng kapwa mo at alam mo ang ginagawa niya at alam mo ang lahat ng kaganapan sa lupa ay kapahintulutan niya maliban ng kasalanan na hindi niya niloloob at pahintulot na gawin at tupdin ng tao. Kaya nga, sa bawat kaganapan, walang tanging maasahan, walang tanging magbibigay saklolo, walang tanging tatakbuhan, walang tanging kakapitan, kahit na pinakamaliit ka man sa ibabaw ng mundong ito. Ama pa rin ang tanggulan mo, Ama pa rin ang sandigan mo, Ama pa rin ang buhay na buhay sa iyo, Ama pa rin ang totoong totoo sa iyo, Ama pa rin ang tapat sa iyo, kaya't ang sino mang humahamak sa iyo, ang Ama ang gaganti sa mga hinahamak na tao sa mundo. Buhay ba ang Ama? Kaya ang tunay na tapat at totoo mapagmahal, hinahanap niya yung kapwa niya tao na sa palagay ay hamak na hamak. Ngunit sa kanya hindi siya hahamak at di niya panghahamak ang kanyang kakayahan. Kundi lalo niyang nakikita ang pag-aalab ng Ama sa puso niya dahil nadarama niya kung paano siya minahal na marunong din siyang magmahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Isa lamang ang idinatal ng Ama. Anak, halimbawa may matwid na taong nagsalita sa iyo. Mali ang ginawa mo, kasalanan ito. Kunwari Diyos ang tinatawag mo at kunwari ikaw ay nangangaral o ikaw ay nagbibigay galang at ikaw ay nagsasalita ng ganito at ganyan. Bakit gawa mo'y kasalanan? Ano ba? Isagot mo'y ganito, anak. Ano ba ang matwid para sa iyo? Ang humamak ka ng kapwa mo? O makita mo kung bakit anong istorya at nagaganap sa buhay ng tao? Kung ikaw ay tama at ang Diyos mo ay tama, tanungin mo sa Kanya, matwid siyang humatol, di ba? O bakit mo hinahatulan ngayon ang kapwa mo? Alam mo ba ang totoo at alam mo ba kung bakit naganap ito? Kung tunay kang nasa matwid at kung tunay kang nasa mabuti, alam mo dapat. Ikaw na rin ang nagsabi, mabuti ka. Dapat alam mo ito. Makasalanan pala ang kapwa mo. Hindi pala tamang ginagawa nito. Bakit hindi mo itama? At paano mong itatama kung galit ka? Hindi bagat ang pagmamahal mo ang siyang magiging daan para maitama mong nagkakamiling tao? At yan ang tamang gawin dapat ng tao, di bagat? Ngayon, kung ikaw naman, nasa palagay mo'y mali ka, at nagkamali ka, matwid mong hinihingi sa Ama na patawarin ka sa lahat ng mga kasalanan mo. Isa ka na napapalagay na yaong naligaw at nalayo sa Kanya na nang makita niya'y kinupkup at kukupkupin niya sapagkat nagpapakababa ka. Sino ngayon ang matwid? Yung kahit di nagkakasala sa palagay niya, ngunit humihingi ng kapatawaran o ang nagpapalagay na matwid at hinahamak ang kapwa niya na makasalanan at hindi tama, bakit di niya maunawaan? Ang mahal, ganyan ang buhay sa lupa. Kapag mahirap ka, sasabihin, kung mahal ka ng Diyos at Diyos ang pinaglilingkuran mo, bakit ganyan ang buhay mo? Ngunit sa mata ng Ama, sa matwid na kalooban niya, hindi ang pagpapala ang nagiging paraan para sukatin na totoo siya sa bawat anak niya, kundi napapatotohanan ang kalooban ng Ama'y naghahari sa mga anak niya, yaong kababaan ng loob ay taglay nila at ang mabuting pagsasalita at pagwiwika sa kapwa kailanman
ang siyang ginagawa. Hindi yaong kay buti ng sinasabi mo, minamasama ng kapwa mo tao. Sapagkat kung mabuti puso ng bawat isa at ang bawat isang malinis ang pag-iisip, bawat mabuting sinasabi na uunawaan at di ito minamasama, kundi ang masama, pinabubuti ng isang mabuti ang diwa. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, isa lamang ang katotohanan niyan. Kung wala kang totoong pagmamahal sa puso mo, wala kang damdaming kikislot para mahabagkat maawa kanino mang tao. Kaya't kung sino lang ang may magagawa sa'yo, doon ka lamang. Sapagkat yun ang nadarama mo, kung ang bagay ang pinahalagahan mo. Ngunit kapag ang pinahalagahan mo'y Ama at ang pagmamahal niya, madarama mo ang kapwa mo, wala mang may bahagi sa'yo, maliban ang katapatan at pagiging totoo, bilang ika'y totoo, na totoo rin tulad niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, hamak man ang pinakamaliit na tao sa lupa. Ngunit kung mabuti ang ginagawa, sa lupa lamang ang paghamak, ngunit sa paghahari ng Ama, matibay na sandigan, matibay na muog, matibay na kalasag, at ang salita niya'y helmet at baluti ang kanyang espiritu. Kaya't pinakadukha ka kung ang Ama ang pag-asa mo, maging galak pa rin sa puso mo, ang paghihintay ng paghango sa iyo, ang pagsaklolo ng mainam sa iyo, upang mapatotohanan mo, tigibin mo ng galak ang puso mo, habang binabata mo ang lahat, habang pinagsusumakitan mong binabata ang lahat, huwag kang hihiwalay, huwag kang lalayo, upang patuloy kang makalapit, huwag kang tumugot na magpag-ibig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Mahirap ka ba? Ang kahirapan ba ay nakakamatay? Hindi ano. Kung mayaman po ako, ang sasabihin ko sa inyo, magpakayaman. Kaso po, hindi ko pa naranasang yumaman, kaya hindi ko masasabi sa inyong masarap ang mayaman. Kaya ang sasabihin ko po sa iyo, sa inyong lahat, magpakayaman kayo sa pananampalataya at masarap. Yun po, sapagkat wika sa banal na aklat, ang kayamanang pang-espiritual kapag siyang nakamtan mo, para ka ng mayaman. At kung mayaman ka man dito sa lupa, kung mahirap ka man dito sa lupa, ngunit mayaman ka sa pananampalataya, di ba't may galak pa rin sa puso mo? Kaya po, ang gawain ito, para sa lahat, mayaman at mahirap, katamtaman ng buhay. Subalit, ang mahirap, huwag sabihing walang magagawa ang Diyos. May magagawa pa rin ang Diyos. Kaya nga, iminumulat sa katotohanan ng tao para makilalang lubos siya, di po ba? Kaya niyo po bang magpakababa, alang-alang sa inyong mga hinihingi sa Ama? Alang-alang sa inyong panambitan sa Kanya? Opo, ganyan pala ang dapat gawin, na habang may mga pinagdaraanan ka, lalo ka pang kumapit, lalo ka pang lumapit, lalo ka pang mangunyapit, lalo ka pang magpakahabag, at lalo kang kahahabagan, sapagkat nakikita ng Ama kung ano ka at sino ka. Kaya sa puso mo, doon mo nararamdaman kung inaaliw ka niya. Naaliw po ba kayo? Kapag ang puso niyo'y hinambing sa bata at nahambing nga sa bata, sigurado naaliw kayo bawat araw. Dahil hindi kayo marunong
magtampo, masaktan, at masakitan. Katulad ng isang batang 1 taon, pahakbang-hakbang pa lang, wala siyang kamuwangan. Kahit pagalitan ng kanyang ina, sigurado pag nagutom yan, hihingi pa rin sa kanya ng dede, Ano po, kahit bubulol-bulol pa, sasabihin niya, pengin dede, kahit bubulol-bulol pa. Ibig sabihin, kahit pinalo siya ng kanyang ina, kahit nagalit sa kanya, nandun pa rin yung pagmamahal sa kanya. Hindi siya nagtampo, hindi siya nagdamdam. Tingnan nyo nga po ang sarili ninyo. Huminga kayong malalim. Asal bata na ba kayo? Kung magkagayon, kay sarap mapagharian nang mapuspos kayo ng Diyos na totoo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At ang isang bata na kahit ano lang iabot mo sa kanya, masaya na siya, di ba? Lalo na isang mahirap na bata. Kapag kulang siya sa pagkain, may nag-abot sa kanya ng kende, hindi man niya tatanong kung lason yun o susubo niya na, tuwan-tuwa. Diba? Babalatan niya na, tuwan-tuwa siyang sinusubo. Subukan mo. Pag matanda na yan, susuriin niyang mabuti kahit nakita mo, mahirap siya. Sa habag mo, dahil nagmamahal ka sa kanya, tinapay. Kung pilosopo siya at masama ugali niya, naalala ka bigyan tinapay lang pala. Yung bang binigyan ka na wala pang pasalamat. Diba? May reklamo pa. Kaya't ang nais ng Ama, maging asal bata, na sa kaunti, sa karampot, sa marami, lalo na sa marami, tuwang-tuwa na. Hindi po ba? Ganyan ang ugaling bata. Walang pasubaling, lahat kinatutuwa. Subukan mong sigawan siya. Iiyak siya sandali, pamiyamiya ay tatawag na sa'yo ng mama o kaya ay papa, ate o kaya ay kuya. Kung ano, sinong kaharap niya. Para sa oras na yon ay mapadamang asal bata siyang walang pagdaramdam, walang pagtatampo, asal batang walang kamuwangan sa kasalanan. Yan palang nais ng Ama. Maging asal bata kang wala kang kamuwangan. Iwaksi mo ang lahat ng pagkakasala sa isip mo. Alisin mo ang lahat ng magdudulot ng di maganda sa puso mo, sapagkat nais mong malugod siya. At kay palad ng mga naligaw na nang hanapin at naibalik sa Ama, ay totoong nagbalik, loob na nga sila. Buhay ba ang Ama? Paano mo bang mapapatotohanan ang tunay mong pananampalataya? Kailan ka ba sumasaya? Kailan ka ba maligaya? Kapag may pagkain ka lang, may mga bagay ka, at kapag nasusunod ang gusto mo, o kahit wala ka pang kinakain, ngunit masaya ang puso mo dahil nadarama mo yung pagmamahal ng iyong magulang, ng iyong ina, ng iyong ama, at lalo tigit ang iyong pinakaama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, walang taong matuwid, walang taong banal. Lahat nagkamali, lahat nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Subalit, kung tunay na naghahanap ang tao sa matuwid, ang Ama'y matuwid, siyang dapat hanapin para maituwid. Kung tunay na kumikilala ang tao sa Ama at nais maging maligaya ang buhay ng bawat isa na kumikilala, matuwid mong tanggapin sa puso mo, siyang dapat na manahan. Matuwid mong tanggapin sa isip mo, salita niyang banal ang dapat mong pagnilayan. Matuwid kang tumanggap at matuwid kanyang ihaharap sa kanyang dambana ng kagalakan, ng kasiyahan, ng katiwasayan at kapayapaan na dulot na kailanman ay di napaparang. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ang lahat ng ito may pagkakaloob niya sa tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Nekaramanayahana,
Nekarameneyahana. Nekarameneyahana. Buhay bang Ama? Kahit mahirap po ang pinagdaraanan ng mga lingkod, masarap pa rin maglingkod. Kayo ba'y nasasarap ang maglingkod? Masaya pa rin kayong maglingkod. Ngunit magtiwala kayo at manalig sa Ama. Yamang sinabi niya ito sa akin. Ang dinanas ko'y di nyo dadanasin. Ngunit, dinanas ko man yaon, masaya at maligaya pa rin. Sapagkat, nararamdaman ko at napapatotohanan kung sinong tapat sa akin. Nakilala ko, nakita ko kung sinong tapat at totoo sa akin. At napatotohanan din ng Ama sa kabila ng mga pinagdaraanan mo, may ligaya, may kapayapaan ka pa rin dahil ikaw ay sumusunod sa kanyang kalooban. Hindi man labis na nasunod mong ganap, ngunit pinagsusumakitan at pinagsusumikapan mo, ang madarama mo pa rin, yaong pagtalin mo sa Kanya at pagsunod na dapat ay wag nang mawalay pa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tumayo ka nga kung tapat at totoo ang Diyos. Siya. O sige, taas mo rin, ikaw rin. Tayo. Nahirapan ka ba? Ha? O sige, lakad nga kayong dalawa. Nag-aya pa. Sige, ganyan mo nga ang kamay mo. Sige. Sige, lakad kayong dalawa. Pasensya ka na muna anak at di ka pa pwedeng palakarin. Kailangan tumatag, tumibay muna yan. At ikaw naman anak, hindi ka naman dapat palakarin. O ikaw, sumunod ka nga sa kanila. O, pagod ka na ba? Pagod ka na ba? Pagod ka na ba? O, itaas mo nga ang kamay mo anak. O sige, taas mo pa. Pakataas mo pa. Sige, taas. O ikaw, itaas mo nga ang kamay mo. Yung isa. O sige, pagpantayin. O sige, lakad. Saan ba kayo kukuha ng pwersa para lumakas ang paglakad nyo? Sino ba ang magpapatatag ng inyong mga litid at magpapatibay ng inyong mga buto? Sino ba ang magpapadaloy ng dugo at tubig nyo sa inyong mga ugat? Sino ba ang magpapatatag ng inyong katauhan? Sino ba ang magpapatibay ng inyong loob? Sino ba ang magpapatapang ng inyong puso, ng inyong kalooban, ng inyong kaisipan? Na laban, anak, laban, kaya mo yan. Sino ba ang magsasalitang ganyan? Ang tao ba? Ang kalaban ba niya? O siya mismo, bagamat di mo siya nakikita? Kaya't kapag nakinig sa kanya, sasabihin niya sa iyo, anak, laban, laban. Ang sumusuko hindi nagtatagumpay. Susunod ka ba o hindi? Kaya, sunod, tayo kayong lahat. Kumusta ka kay Kristo'y masaya, ipalakpak ang kamay, pagganap na sumigla, tanghin ninyo yaong Ama, na kay mutit, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal, nasa tao ay kanyang nilalagang, pagpapatibay lamang ng pananalig at pananampalataya, yaong mga pinagdaraanan, mga pagdalisay na tunay, kaya't tuwirang ipaglaban ang matapat ninyong pag-asa, pananalig ay gawing tapat upang sumigla kayong ganap. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay
buhay, buhay na kailanman hindi mamamatay. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung tapat at totoo ang Diyos, kahit nasaan kayo, halimbawa'y nasa inyo kayo, halimbawa'y narito kayo, halimbawa'y kahit nasaan kayo, isa lang ang panindigan nyo. Nakikita kayo ng Diyos. Kaya ang pagsusumakit at pagsusumikap na maging ganap at maging tapat, huwag niyong iwawalay sa inyong puso at isipan yan upang ang habag at awa niya sa inyo ay kamtin ganap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Dakila ba siya? Mga minamahal, mahirap man para sa lahat ang tumupad at gumanap. Kung ang Ama naman ang tutuparin ninyo, pagsumikapan pa rin ninyong tuparin at tupdin sa kabila ng inyong pagdanak ng luha sa panambitan at pakikipagtapatan sa Kanya. May pag-asa pa rin kayo para iampat yamang siyang tunay na nagdudulot ng galak. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian, kayong ganap. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Bilang tao, natanong ko na sa Panginoon, Ama, ang itinuro mo sa akin ay buong kababaan at katapatan ang una mong sinabi sa akin. Pinagsumikapan ko namang maging tapat at maging totoo kanino man. Bakit naganap ito sa buhay ko? Ano ang tanong? Bakit naganap ito sa buhay ko? Ano ang tugon? Kung walang naganap sa buhay mo na ganito, anak, paano mo nasubukan ang sarili mo? Kung sa gawa ng kapwa mo at sa naganap sa iyo'y patuloy kang magiging tapat at totoo. Mga minamahal, mahirap ipaliwanag ang nagaganap sa buhay ng tao. Hindi mo kayang liripin, hindi nyo kayang sabihin na ipaliwanag sa buhay nyo. Ngunit, kung nadarama nyo ang Diyos sa puso ninyo at sa isip nyo, patutotohanan niya sa inyo na hindi nyo dapat pag-aralan pang mabuti kung bakit at ano, kundi ang sasabihin niya sa inyo, magtibay ka. Patutohanan mo, kilala mo ko. Pakita mo, ako'y sumasayo. At doon mapapatutohanan ng Diyos na kinikilala ninyo, ng Diyos na tapat sa inyo. Hindi man ngayon, hindi man pagdaka, hindi man karakaraka, may magagawa siya sa inyo. Kung ang buhay ay napahiram niya, yan ang sa tuwin ang sinasabi niya, ano pa kaya ang nararapat para sa inyo? Ang mahalaga, patuloy niyong gawin ang kabutihan, patuloy kayong magpakabuti, at patuloy niyong isipin sa oras ng kagipitan. Nandyan siya sa inyo para kayo saklolohan. Paging dapatin niyo lamang ng katapatan sa puso niyo, ay huwag niyong iwalay. Sapagkat ito ang inyong kalasag para makayanan ninyo. Ito ang inyong lakas. Yung paghahari ng Diyos sa buhay ninyo, na kung siya'y nasa inyo, makakaya nyo nga pala, kahit na kay hirap ng tinatahak nyo, kaya't ayon niya, sinasabi sa banal na aklat, hindi nga ba't sabi niya sa awit,
Sino nga ba ang Diyos? Hindi ba siya? Matuwid niyang sinambit ay ganito. Mula sa awit 23. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako'y naakay. Kahit na ang daang ko'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pag kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulubod ka sa akin, na ulo ko ay langisan. At pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Ano ang dahilan at may Biblia? At kung tunay na nagbabasa at natatama sa puso't isipan ng tao't natututunan at nalalaman ang ibig sabihin at tukuyin ng banal na aklat, bakit hindi kayang tupdin? Anong silbi ng dalubhasa ka, mambabasa? Anong silbi ng mga sinasabi mong magaganda? Kung mismo sa sarili mo, hindi mo maisabuhay at magawa ito. May silbi ba at buhay? Kaya nga sinabi niya, ang nag-aaral ng aking salita ngunit di nagsasagawa, ito'y baliwala. Sa makatwid, kung kinikilala niyo ang Ama at tunay na nakikilala niyo siya, alam niyong may magagawa siya sa inyo, nagkasalaman kayo. Ngunit kung ikay nasa matwid at alam mong tama na ikaw ay anak ng Ama, mimithiin mo pa bang magkamali at magkasala? At sa pagmimithi mo ng pawang mabutit kabutihan, nagkaroon pa rin ng kamalian. Sino na ang may sala nito at kagustuhan? Hindi mo pa rin kalooban at kagustuhan, gayon pa man ay pinatupad at naganap. Hindi nga ba't ang Ama pa rin ang siyang aasahan ninyong ganap? Kaya kung tunay kayong pinapastulan niya at siya ang pastol nyo, manalig kayong kailanman, ay di niya kayo gugupuin. Kayo'y aakayin niya sa matibay at magandang pastulan, sa mainam na pastulan. At siyaon pala ang panginginain nyo sa kanyang mga banal na salita upang magbigay sigla ng inyong pananampalataya, magsigla ng inyong puso, magbigay galak at lugod sa inyong damdamin, upang sa bawat inyong tinatahak, karimlan man ito, nasa diliman kayo, liwanag pa rin na nasa isipan na di kayo pababayaan ng Diyos amang mahal. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang sabi niya, sa buong daigdig ay naroroon siya. At kung tunay na naroroon siya, hindi nga ba't nakikita ka bilang anak niya? Kaya't mula sa Deuteronomio, kahirap basahin, ano? Deuteronomio. Kung bulol ka, hindi mo mabibigkas. Ngunit di baling pagtawanan ka't bubulol-bulol ka, matwid lang ang salita mo sa kapwa mo na totoong nagagawa mo at isip mo'y matwid, hindi bali ng umal at utal ka. Tulad ni Moises. Walang magagawa. Umal. Ang tinuran ay umal ako. Ba't niloob na maumal at mabulol sa pagtuturan upang ito'y sambitin sa inyo? Umal man ang dila mo, bulol ka man sa pananaw ng kapwa mo at pandinig ng kapwa mo, subalit kung matwid ka sa pananaw ng Ama, hindi bali na. Hamak ka lang sa kapwa mo, katawa-tawa ka lang sa palagay ng tao, walang pag-iisip at walang modo sa paggalang sa Ama, sapagkat hindi niya alam ang bawat utal, umal, ang Ama ang may karapatan para madiretso at may tuwid ang pagnanalita nila. Walang karapatan ng taong magtuwid ng salita niya, ngunit ang Ama'y karapatan yun, sapagkat ito
At siya ang may kagagawan kung bakit may normal at abnormal na nilalang. Buhay ba ang Ama? Kaya't maliwanag niyang sinabi, nagpatuloy pa si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita, ang sabi niya, ako'y 120 taon na ngayon at hindi na ako makagagawa tulad ng dati bukod dito. Sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ninyo ako makakasama sa ibayo ng Jordan. Siya mismo ang mangunguna sa inyo sa pamamagitan ni Joshua. Pupuksay ni Yahweh ang mga bansang daraanan ninyo upang mapa sa inyong lupain nila. Tulad ng ginawa niya sa mga haring Amoreo na sina Sehon at Og at sa kanilang kaharian. Sila'y ipabibihag niya sa inyo at gagawin naman ninyo sa kanilang sinabi ko sa inyo. Magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, pagkat sasamahan kayo ni Yahweh, hindi niya kayo pababayaan. Ipinatawag ni Moises si Joshua at sa harapan ng kapulungan ng Israel ay sinabi niyang ganito, magpakalakas ka at magpakatapang, pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa ating mga ninuno. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya pababayaan. Kaya't huwag kang natatakot o matatakot ni panghihinaan ng loob. Sino nga kaya ang makapaglilingkod ng tapat kung walang Diyos amang mangungusap na lakasan mo ang loob mo, anak, at huwag kang matatakot. Huwag kang panghihinaan ng loob. Sapagkat ang gawang pang tao ay di gawang pang kalangitan. Ang gawang espiritual ay di gawang laman. Kaya't ang sino mang tumanggap sa Espiritu, hindi na laman ang pinagahari niya, kundi ang pinagahari ay ang Espiritu ng Ama, sapagkat naroroon ang tapang na habilin, gawin mo yaan, gawin mo ito, at huwag kang matatakot, kundi ikaw ay sumulong at sumuong, sapagkat ako'y kapiling at kaagapay mo. Buhay ba ang Ama? At paano mo naman napapatotohanang sumasayong Espiritu at kasama mo? Sa kabila ng iyong paghihirap, nandyan ang kagaanan mong pagtanggap. Na paano mo magagawa ang marapat? At paano ka magiging ganap? Paano ka ba makagagawa ng mabuti kung ang isip mo hindi mabuti? Paano ka makapagbibigay ng kagandaang loob kung hindi magandang loob mo? Kaya't ang bawat inaaralan at inaasasan, hinahabilinan. Gawin mo yan, gawin mo yaon, subalit laging tatandaan, huwag kang matatakot. Habiling mainam, tupdin ang tama, gawin ang nararapat at dapat, tupdin nyo ang para sa Ama, huwag ang para sa sarili nyo, magagawa niyang ibigay ang ikagagalak, ikasisiya. Ngunit ang wika nga, magpatubig ka man ng bukirin at kinulang ka sa tubig, siguradong matigas pa rin ang lupaing iyan. Kaya't sa pagbubungkal mo'y mahihirapan ka, maghihintay kang dumaloy ang tubig at maglusak, lumambot na lahat ang lupa, bago mo hatsikan at bago ito tumubo, panibagong araw. At nang mapatubo mo naman, sa pamamagitan ng kamay mo na hinasik ito, ngunit sa kapangyarihan ng Ama doon, nagsitubo sila, hindi mo pa rin mapamumunga yan, ang Ama pa rin ang magbibigay bunga, kaya maghihintay ka pa rin ng takdang pamumunga nila. Sa makatwid, mga mahal ko, ang bawat kaganapan may takda ang lahat. Ngunit ang bawat takdang iyan, kapag ang Amang tinanggap nyo at nahambing kayo sa asal bata na di marunong mainip, mabagot, magalit, mayamot, magtampo, magdamdam, mapaghaharian kayo ng tunay na mabuting kalooban upang matanggap nyo
ang nararapat sa inyo na nakaukol mandinyan. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Mga minamahal ko, ang bawat araw may nakalaang pananalita ang Ama. Ngunit at pasubali, paano niya ito mayahayag at mabibigkas? Sa lahat baga ng bibig ng tao at lahat ng tao ay magagamit niya ito? Hindi. Ang Espiritu niya ang magdaratal at magluluwal, ngunit sa mga anak niyang magbabahagi ay siya at ibabahagi ay ang kanya. Doon magmumula tulad ng mga ninuno nyo na may nahirang sa kanila, may napili at pinamuno. Ngunit sa sakit at hirap na mga pinagdaranan, tunay na hinaing at daing ay naitanong pa rin. Gayunpaman, naibigay ng Ama ang karampatan para sa kanila, kaya sa kabila ng mga pinagdaanan, nakapagpuri pa rin ito si Moises. Ang wika nga niya, ito ang awit ni Moises na ipinarinig niya sa mga Israelita. Dinggin mo ako, o langit, pakinggan mo ako, o lupa. Itong aking mga aral, matulad nawa sa ulan. Nagpapasariwa sa damo, bumubuhay sa halaman, ang ngalan ni Yahweh ay aking pupurihin. At ang inyong itutugon, dakilang Diyos namin. Siya ang bato, manlilikha. Walang kapintasan ang lahat niyang gawa. Matwid ang lahat niyang kilos. Siya ay tapat, walang pagkukulang. Makatarungan ang matwid. Buhay ba ang Ama? Sa bakatwid, kung ang Diyos ninyong tinatawagan, at sasabihin niyo matwid kayo, at kayo ang tama, matwid pala siya. Itanong niyo sa Diyos na rin yung matwid na sinasamba. Gayon po pala, Ama, kami ang tama at ikaw ang matwid na Diyos ko. Hinihingi ko po sa iyo, patawarin mo po ito, sapagkat siya'y nagkasala sa iyo. Hindi bagat gayon ang taong matwid? At siyaon ang nais at layo ng Ama. Ibibigay ang karampatan para sa kanyang matwid na gawa at mabuti. Ngunit hindi pakikita ng isang nagkasala at nagkamali sa palagay nila. Ibibigay ang dinararapat para sa kanila. Yan ang Amang matwid. Yan ang Amang totoo. Isip at damdamin ng bawat anak niya, yamang siyang tinanggap at kinikilala. Kapag napagarian sila, matwid din ng aral niya, matwid ding salita niya, ang siyang tinatanggap at pinagninilayan, binubulay-bulay at tiimbagang nilang tinatanggap ang dapat nilang tanggapin at patuloy na sa Ama, lugod na nagpupurit, nagpapasalamat, galak na nagdabatang naghihintay sa kanyang kalinga, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagsaklolo, sa kanyang pagkahabag at kanyang pagkaawa. Tulad ng isang bata na sa magulang siya umaasa at wala nang asahan pa, kundi ang Ama at ina niyang nagmamahal sa kanya. Kaya't kapag siya'y nasaktan, tatakbo sa kanyang magulang, iiyak siya doon, pagdaka naman at naaluna na wala na ang lumbay. Ganyan pala mga mahal ko, ang napaghaharian ng Espiritu, na kung tunay na Diyos Ama kayo, ang naghahari sa inyo at tunay na sumasa inyo, lumuha lang kayo, pag-ibig kayo sa Ama, makikita nyo na at madarama kung paano aluin niya kayo, aliwin niya kayo, palakasin niya kayo, payapain niya kayo, pagalakin at tigibin ng tibay at tapang. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos?
Totoo ba ang Diyos? Dakila ba siya? Paano ba namamatay ang pagmamahal ng tao sa kanyang kapwa-tao? Kayo, kaya nyo bang tugunin niya? Oh? Di ba kapag napupuot na kayo, pag nagagalit kayo, nag-iisip kayo ng di tama. Subalit, kapag wala kayong iniisip na hindi maganda, nandun pa rin yung pagmamahal, di ba ga? At yan nawa ang maganap sa buhay nyo, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Dakila ba siya? Mga minamahal, pagharian kayo. Kumusta siya? Ayan. Basahin mo kung ano yung kinumusta ko siya. Buhay ba ang Diyos? Masarap bang maglingkod? Habang parang may humahatak sa'yo, lalo kang magpupumiglas na makawala para sugurin mo yung paglilingkod mo sa Ama, diba? Gayon pala kapag naramdaman mo ng Diyos sa puso mo. Ganyan pala, nagpupumiglas pala ang damdamin mo para sabihin mo, ganito man, Panginoon kong naganap. Bakit? Ang pagmamahal mo pa rin ang aking hinahanap. Buhay ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Happy anniversary. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong ari po ba kitang makausap mamaya? Magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkina, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, kaya mo yan, anak. Ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo,
manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kung hindi nga po siya dakila, makapagtatanong ka nga sa Kanya eh. Halimbawa po, kayo, kung hindi ba kayo naglilingkod, magaganap ba yan sa buhay ninyo, yung mga nagaganap ngayong hindi nyo gusto? Eh, siguradong hindi, ano? Kaya lang, napakalaki namang ginhawa at napakalaki namang pabor ang mapapakita sa inyo ng Diyos Ama kung anong malaking kaibahan. Nung hindi kayo lingkod, hindi kayo matibay, hindi kayo matatag, lagi kayong gupo, litong isip, gulong isip, masama isip, madaling magpuyos, madaling magalit. Eh baka, kahit na nagpuro ko, di ba? Pero, dahil sa Kanya, kay saya ng buhay ng tao. Sa isip mo'y walang problema, pagkat batid mo ang Diyos ang lulutas sa lahat ng iyong dinadala. Yaan ang binuhay niya bilang anak ka niyang mananambahan sa Kanya. At ko may kilalang ganap na halina o tao, gawin niyong masdan ang kabutihan. Lahat ng mabuti bawa ang siyang inyong naisip, upang kamtin niyong dapat sa kapwa niyo kayo'y magalak, matigib kayo ng galak, matigib kayo ng pag-asa. Halina, halina o tao, paghahari ng Ama. Maganap at gawing kamti nyo upang lumigaya kayo, upang lumigaya kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Anak, ba't ka umiiyak? Mahal mo siya. Ay, mahal. Kala ko siya, iniiyakan mo, ikaw pa. Buhay ba ang Diyos? Ay. Sabihin mo, Panginoon, pagalingin mo po ako. Pagalingin mo po ako. Oh, anong sagot niya sa'yo? Anong sagot niya? Taas mo nga ito, taas.
Oh, hingang malalim. Hingang malalim. Hingang malalim. Hingang malalim. Ay, alisin mo na yung sa lompas mo. Oh. Tugod po sa likod po yan. Hindi ako pinapatulog. Masakit pa ba? Ha? Hindi po ano. Hingang malalim. Hingang malalim. Hingang malalim. Oh, ganyan ka nga. Oh, sige. Oh, ganun. Suntok, kabilaan. Oh, suntokin mo nga siya. Kumusta ka na, anak? Okay na po. Oh. Bugo na yun. Nako, hindi mo kay mamatay yan. Hindi, tatakot ka ba doon? Hindi ko naman. Pero kung sumusumpong ito, Oh. ito kung dito. Sumusumpong. Hindi ako pinapatulog ito. Gusto mong gumaling na agad. Kasi yung editor niya, hindi rin makakita. Bulag din. Hindi pa makalakad. Sa isang kwarto, dalawa kami. Nako. Mag-editor siya. Sinong kailangan nyo? Sa kanya. Sino kailangan nyo? Ayan. Siya. Kaya, lakasan mo loob mo. Itaas mo nga. Oh, sige, baba. Hindi mo naman kamamatay daw yan eh. Sabihin mo, paano kung hindi ko kamamatay? Sasalita ba siya? Oh, kumusta ka na? Ha? Kaya ako yung kwan dito yung mayroon mong naruga sa akin. Hindi ako. Eh di kaya nga, ano nga bang gusto mo? Oh, ano nga ang pakiramdam mo? Ako sa'yo. Kailangan pagka panaligan mo, medyo pa lang pala dapat ang kinin mo na ano, buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kumusta ka na? Napakabuti ng Panginoon. Ikaw naman, anak. Nako. Ano ginagawa mo dyan? Ha? Ano sabi ng doktor sa'yo? Ano sabi ng doktor sa'yo? Po ako nagpatingin sa doktor, nagpatawas lang po ako. O ano sabi sa'yo sa tawas? Eh, sabi daw po, pag di daw po nagapan niyo pa ako, marulog ko daw po yung katawan. Bakit daw? Ayun, sabi lang po, yun lang po sa Tumayo ka nga. Kaya nga sabi ko sa'yo, tumayo ka eh. Sige nga. Sige. Sambay asawa mong mabait. Sige. Hindi niya kaya. Hindi naman kasi anak dyan yan. Doon sa spinal mo yan. Di ba walang laban? Dito sa likod mo yan, hindi dito. Ha? Nananalig ka bang gagaling ka? Ha? Nagtitiwala ka ba? Kaya sabi ko sa'yo kanina, hindi pa kita patatayuin. Pagtiwalaan mo. Ilang buwan na ba yan? Pangkinin mo na nakakarakad ka at yung anak mo ay mailalabas mo maayos, ha? Tibay ng pananalig, no? Kamusta ka na, anak? Yun ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Taga saan ka? Kalapit mo pala. Malayo ang lugar.
O ikaw? Masaya ka ba? Masaya ang buhay. O, kumusta na? Sige. Meron ka palang gwardiya. Kaya kilala kayo pinigyan. Kaya nga. O, kumusta ka naman? Ay nako, pag dinibdib mo ang buhay ba ang Diyos? Sadyang iba ang binibigay ng Panginoon. Napaka. Sabi nga ay hindi kayang ipagpalit. Kayo ba naranasan nyo na yan? Oh, tumawa ka naman. Ba't ba lagi kang... anong nakakaiyak? Ay, nako, maiiyakin. Buhay po ba ang Diyos? Lagi niyo pong tatandaan, sumasaya ka kapag masigla ang isip mo. Kapag sa isip mo ay payapa ka, malinis ang isip mo, sigurado, masaya. Pag may sumasakit ka, nagagalit ka pa, yung isip mo kung ano-anong laman, mawawala ba? O sige, wag kayong magagalit. Sa tatanong ko ha, sumagot kayo kung mali. Pag mayroon kayong naisip na hindi maganda, anong nararamdaman nyo? Sumasaya ba kayo? Lumalakas ba kayo? O bakit ginagawa iyon? Ha? Ikaw, nakakatulog ka ba kapag nag-iisip ka? Ay ngayon, yan ang Diyos. Nagbibigay ng, nandun naman yun nandun yung dinadala mo, nandun, hindi mo pa nabibitawan hindi pa yan inaalis sa'yo. Subalit, nandun yung magaan sa damdamin at payapang. Bakit? Dahil sa Diyos na di mo man nakikita, ngunit napapatotohanang suma sa iyo siya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Tayo na, mga minamahal.